Time pumunta rito si Pastor Andy, may dala-dala siyang mabuting balita tungkol sa inyong fellowship rito. Very encouraging. Kaya naman po kami ay laging nagpapasalamat sa Panginoon para sa inyo. Pinagpipray po namin kayo from time to time. May pagkakataon din na nagtitext ako kay Pastor. Sabi ko, ano ba yung mga prayer concerns niyo dyan? Sasama namin sa panalangin. At dahil dito, nagkaroon ako ng isang medyo suliranin dahil naisip ko, ano pa kayang dapat yung ituro sa church na to? Ano pa dapat yung ibahagi sa kanila na kailangan nila? Yung simple lang kasi yung instruction sa akin ni Pastor JP, sabi niya, mag-preach po kayo. Tapos Sunday school. Sa hapon, evangelistic message po. 3 message po. Yun lang ang kanyang instruction sa akin. Hindi naman sinabi kung anong talata, ano bang mga topic ang ituturo. Sa halip, tinuldukan niya yung kanyang message ng thank you po. Kaya hindi na ako nagtanong pa, bagkos ako'y nasihan din dahil binigyan niya ako ng kalayaan, binigyan niya ako ng opportunity na sundin ko kung ano yung conviction na ibibigay sa akin ng Panginoon na siyang ituturo ko po sa inyo. Kaya ako'y nanalangin, Panginoon, ano bang dapat kong dalhing mensahe sa mga kapatid ko doon sa San Fernando? At ang Panginoon ay inakay niya ako sa isang topic na medyo naging bahagi na rin siguro ng buhay ko mula nung ako'y nagsisimula sa Christian life hanggang sa naging pastor na ako. At ito rin ay, ibig sabihin, sa karanasan ko talaga, medyo napagdaanan ko ito. At sa mga fellowship namin, ng mga pastor doon sa Iloilo, ay lagi itong pinag-uusapan namin at nagkakaisa halos ang mga kamanggagawa ko doon na isa ito sa mga problema ng iglesia. Isa ito sa mga kinakaharap ng iglesia na naging dahilan na marami sa mga naging kakilala kong mga pastor ay sumuko na sa pagpapastor. Hindi na nagpatuloy. At yung iba naman ay mga simbahan nagsara na ng kanilang pintuan. Ito po yung usapin tungkol sa kaayusan sa loob ng iglesia. At ito pong usapin na ito tungkol sa kaayusan ng iglesia, hindi na po ito bago. Maging sa panahon ng mga apostol, isa na po itong malaking suliranin. Alam natin po, ang iglesia sa Corinto ay kilala sa kaguluhan. Ang iglesia naman sa Galacia ay hinayaan ang mga huwad na tagapagturo na akayin ang iglesia sa isang kompromisong ebanghelyo. At ang nakakapagtaka pa doon, kasama pa nila yung nagtuturo. Kaya sumulat si Pablo ng aklat nito ng Galacia para i-rebuke sila, para akayin sila pabalik sa tamang ebanghelyo. Sa 7 iglesia sa Asia, binanggit din sa Revelation na 5. Doon sa 7 na yon ay may mga matitinding suliranin sa kanilang kalagayan. Kaya wag po tayong mabigla kung may mga panahon na humarap yung iglesia sa mga kaguluhan at sa mga problemang ito. Sa katunayan, isa sa maraming mga talata sa Biblia na naghahayag ng concern dito at pagsusumikap na ituwid ang iglesia, maliban doon sa Corinto, ay ang doon sa sinulat ni Pablo, binasa kanina, 1 Timothy. At dito sa 1 Timothy 3:14-15, binanggit na Apostol Pablo yung statement of purpose niya kung bakit sinulat niya ang aklat na ito. So inanyayahan ko po kayo na basahin natin ang 1 Timothy 3:14-15. So 1 Timothy 3:14-15. At ito pong sinasabi ng salita ng Diyos. I hope to come to you soon, but I am writing these things to you so that if I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of the truth. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po muna isang panandaliang manalangin. Panginoon, nalalaman mo po ang kapurulan ng aming pag-iisip, ang kahinaan namin, ang kabagalan naming umunawa sa iyong ebanghelyo at sa iyong mga salita. Ngunit salamat po, nagkaloob ka ng Banal Espiritu upang siya magbigay liwanag sa amin sa mga salita mo at sa aming mga pag-uusapan ngayong umagang ito. Kaya hiling po namin, ikaw maging guro nawa namin sa oras ito ng aming pag-aaral. At hayaan din po, Panginoon, ang mga katotohanan ng aming matutunghayan ay hindi lamang manatili sa aming isipan, sana ito ay maging tunay na liwanag at gabay sa aming paglakad bilang mananampalataya at bilang isang iglesia. Kinukomit po namin sa iyo ang pag-aaral na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Ang talata pong itong binasa natin, binanggit ko na kanina, ito yung statement of purpose ng aklat ng Timothy. Pinapahiwatig po sa talatang ito na merong kaguluhan na nangyayari doon sa iglesia ng Efeso na kung saan si Timothy ay gumagawa. Sa katunayan, sa verse 3 na binanggit kanina, binasa sa atin, habang si Pablo ay patungong Macedonia, iniwan niya si Timothy sa Ephesus at inatasan na huwag niyang hayaan ang ilang mga tao na magturo ng ibang aral. Ang maling aral po, o kaya ay ang magkahalong mali at tamang pag-aaral, magkahalong wasto at maling turo sa loob ng iglesia ay nagdudulot po ng kaguluhan at kalituhan sa mga mananampalataya. Ano ba talaga ang totoo? Anong susundin ko? At dahil nga sa bagay na to, naging magulo yung bansa natin, maraming fake news. Naghahalo na yung tama at hindi mabuti, hindi na rin tuloy matukoy. Ano ba yung tama at ano yung hindi tama? At dahil si Pablo nga ay nahiwalay kay Timothy, siya ay tumungo ng Macedonia at si Timothy ay naiwan doon sa Efeso, hindi lang siya nagkasya na nagbigay siya ng kanyang verbal instruction habang magkasama pa sila, sinulatan niya si Timothy para sa mga karagdagang tagubilin. Inaasahan ni Pablo na makakabalik siya ng Efeso para sa isang pagdalaw, subalit hindi niya alam kung kailan yon. Kaya habang wala pa siya, sabi niya kay Timothy, sinulatan kita para malaman mo ang dapat pag-uugali ng mga miyembro diyan sa church, sa loob ng church, habang wala pa ako. In other words, you direct the affairs of this church according to this letter na aking ipapadala sa iyo. At sa sulat na ito, ang pinagbabatayan niya ay ang Kristiyanong pag-uugali na itinatakda ng Ebanghelyo, tinatakda ng salita ng Diyos, at ng kaayusan na itinakda ng Diyos sa kanyang iglesia. Marahil ay matanong nyo, ano naman ang kaugnayan ng pag-uugali sa kaayusan ng iglesia? Ang Griego pong salita na ginamit dito sa salita pong na sinali ng NASB, na conduct, at ESB, behave, yung pag-uugali, ay nagbibigay ng suggestion na ang mga miyembro ng iglesia ay inaasahang mamuhay, mag-ugali, ayon sa paraang itinakda o ayon sa katangian at kaayusan na itinakda ng Diyos para sa kanyang sambahayan. Ito hindi lamang tungkol sa mga formal na pagtitipon ng church. Ito ay tungkol sa kung paano kumilos ang mga mananampalataya sa bawat aspeto ng buhay ng iglesia. Sa mga relasyon, pakikipag-ugnayan sa isa't isa, pagsamba, pamumuno, maging sa, lalo na sa doktrina. So, Paul is not just talking about outward actions, but about consistent lifestyle of godliness within the church. He wants Timothy to ensure that believers, especially leaders, should live according to God's order doon sa iglesia. At pansinin po natin na ang Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo ang siyang nagtakda ng katangian at kaayusan sa iglesia. Ito ay dahil tinawag niya ang iglesia na household of God, sambahayan ng Diyos. In other words, ang iglesia, alam natin, hindi lang ito building, hindi ito po building, mga tao itong nagtitipon at sinasabi niya ito ay sambahayan ng Diyos, ibig sabihin nandoon ang kanyang presence. The church is the dwelling place of God. It is not just owned by God, His presence is in its midst, nasa gitna ng iglesia. At sa loob ng iglesia, wala pong karapatan ng mga pastor at mga miyembro na magdisenyo ng kaayusan nito. Wala pong karapatan ng binigay ng Panginoon na, bahala ka na Timothy for as long na maging maayos yan, hindi maging magulo. Diskartihan mo na yan. Hindi. Sumulat siya. Ayon dito sa sinusulat ko sa iyo, dapat ganito ang pag-uugali nila sa loob ng iglesia. Sa halip na ang mga pastor at mga miyembro ay dapat silang kumilos ayon doon sa tinakda na kaayusan na inihayag sa sinulat ni Pablo. Kaya nga sabi niya, I am writing these things to you. Sinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo kung paano dapat ang pag-uugali sa sambahayan ng Diyos. So, ang punto po lang dito mga kapatid, there's no other way to maintain order in the church. There's no other way to avoid confusion and
chaos, but according to what the apostles has written. Doon at tanging yun lang ang paraan. Kaya yung challenge sa atin dito, ang mga pastor at ang mga miyembro ay dapat silang kumilos o mag-ugali ayon doon sa biblical standards ng church order na inilatag ni Apostol Pablo sa kanyang salita. To order the church life according to the apostolic writing, ito po ay hindi optional. Sinabi kasi, you ought to. Dapat. These things I write to you so that, o you ought to, yun ang dating dito, dapat itong gawin mo. Hindi po ito sinabi niya, pwede mong i-adapt, pwede hindi, pwede mong i-twist. Hindi pwede. Sabi niya, dapat ito ang pamamaraan gagawin mo. And to willfully disregard, yung sadya nating huwag pansinin yan, nag-aanyaya tayo ng kaguluhan sa church sa halip na kaayusan. At pansinin din natin na tinukoy ng Apostol Pablo ng iglesia na haligi at suhay ng katotohanan. In other words, ang katotohanan po ay nagbubunga ng kaayusan sa iglesia. Yung kaayusang makikita mo dyan ay reflection kung gaano ang katotohanan umiiral sa loob ng iglesia. Samantalang ang maling aral ay nagbubunga lagi ng ungodliness. Nagbubunga ito ng chaos, nagbubunga ito ng kaguluhan. Kilala niyo ba ang ama ng kaguluhan at kalituhan? Do you know this person? Kung tawagin man nating person, kilala niyo ba ito? Siya ay tinukoy ng Panginoong Hesus na ama ng kasinungalingan. At dahil ama siya ng kasinungalingan, ang kanyang isinusulong ay laging kasinungalingan, hindi katotohanan. At dahil hindi katotohanan, nagbubunga ito ng kaguluhan. Kaya nga po, kung hindi mo concern ang kaayusan ng iglesia, hindi ito mahalaga sa iyo, kundi ang sariling agenda, ang gusto mong umiral, mag-ingat, baka wala tayo sa katotohanan. Mag-ingat, baka hindi galing sa Diyos ang ating gustong isulong sa iglesia. Ngayon ay matanong natin, paano ba ang tamang pag-uugali sa iglesia? Ang tama pong pag-uugali bilang bahagi ng iglesia, miyembro ng iglesia, ay ang pagtalima sa kaayusang tinakda ng Diyos sa kanyang church. Kaya ang paksa na ating pagtutuunan ngayon ng pansin sa kabuuan ng ating pag-aaral ay ito. Ang tamang pag-uugali sa sambahayan ng Diyos ay ang tapat na pagsunod sa kaayusang kanyang itinakda para sa kanyang iglesia. Ulitin ko po, ang tamang pag-uugali sa sambahayan ng Diyos ay ang tapat na pagsunod sa kaayusan kanyang itinakda para sa kanyang iglesia. Ngayon, ang kaayusang itinakda ng Diyos para sa kanyang iglesia ay may tatlong pangunahing elemento na makikita natin hindi lang dito sa aklat ng Timothy, kundi sa maraming bahagi ng New Testament epistles. May tatlong pangunahin na napapaloob dito. Una, it should be biblically defined church membership. Dapat ay itinakda ng Biblia na uri ng kasapian. Pangalawa, biblically appointed church leadership. Dapat yaong itinakda, hinirang ng mga pinuno ayon sa pamantayan ng salita ng Diyos. At pangatlo, biblically mandated church practices. Mga gawain ng iglesia na itinakda ng banal na kasulatan. Subalit dahil sa kakulangan ng oras, medyo malaki pong topic talaga to. Ang gagawin ko lamang ngayon ay ibigay yung parang overview lang yung ating pag-uusapan ngayon. Subalit sisikapin ko naman na maging comprehensive tayo yung mensahe sa pag-aaral natin. So general yung overview yung ating titignan sa naunang dalawang elemento, yung church membership at yung leadership. So, isa po sa napakahalagang factor sa kaayusan ng iglesia ay ang uri ng membership na tinataguyod nito. Pag yung membership na tinataguyod ng iglesia ay hindi naaayon sa pamantayan at itinakda ng Biblia, asahan natin ang gulo at ang problema ay darating at darating sa iglesia. Dito magsisimula yon. Ngayon matanong natin, ano ba ang ang larawan ng isang biblically defined church? Meron pong
Actually, tatlo yan, pero dalawa lang dito yung gusto kong ibahagi sa inyo. Ang una, ang isang biblically defined church membership, it requires a regenerate membership. Ito ay nangangailangan o hinihingi nito, dinidemand nito na ang mga kasapian ay yaon lamang na mga na born again. Yaon lamang na nakaranas ng spiritual na kapanganakan. Yaon lamang nakaunawa sa Ebanghelyo. Yaon lamang binago ng Diyos ang kanilang puso. Yaon lamang na ipinapakita ang kanilang conversion at pagsisisi, ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang kabanalan, sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Ito at tanging ito lang ang dapat tanggapin sa loob ng iglesia. Ito po yung pinapahiwatig ng tukoy ni Apostol Pablo ang iglesia na household of God, church of the living God. Walang puwang sa sambahayan ng Diyos ang isang hindi kumikilala kay Jesus na kanyang manunubos at Panginoon. Ganon din, dahil ito ay household of God, ang presensya ng Diyos, nabanggit ko kanina, ay nasa kanyang kalagitnaan. At alam po natin, sa kabuuan ng Scripture, na ang Diyos ay hindi nananahan sa kalipunan ng mga makasalanan. God does not dwell in the company of sinners. Ganon din, nang sabihin dito ni Pablo, ang salitang church, ito po ay nangangahulugang mga tinawag ng Diyos mula doon sa kadiliman ng kanilang kasalanan patungo sa kanyang kahangahangang liwanag. Nang banggitin dito ang salitang itong church, ito ay tumutukoy sa kalipunan, assembly ng mga pinalaya ng Diyos, hinango ng Diyos mula sa domain of darkness at kanyang inilipat sa kaharian ng kanyang bugtong na anak na siyang tumubos sa kanila. Ganon din sa Ephesians 5:25, Acts 20:28, inilarawan ni Apostol Pablo na ang iglesia ay kalipunan, yaong mga tinubos ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Kaya in Acts 2:41 and 47, ang mga tumanggap ng kanyang salita, tanging sila lang ang binautismohan at nadagdag bilang unang iglesia o doon sa unang iglesia. Hindi nila sinama, yaong medyo nagustuhan niya, maganda yung samahan niyo, kundi yaon lamang na mga nangagsisi, yaon lamang nanampalataya. So yung challenge sa atin dito, ugaliin dapat ng iglesia na ang tanging tinatanggap sa membership ay yaon lamang na mga tunay na mananampalataya. Kahit gaano pa siya ka-faithful sa kanyang pag-attend, kahit gaano pa siya ka-friendly, kahit gaano pa siya tumutulong sa iglesia, kung wala siyang pangunawa sa Ebanghelyo, kung walang pagsisisi sa kanya, walang karanasan ng conversion, hindi siya dapat isinasama sa iglesia. Ngayon, ano naman ang kaugnayan ng regenerate membership sa kaayusan ng iglesia? Bakit ito mahalaga? Sa John chapter 10:27, sinabi ng Panginoong Hesus, "My sheep hears my voice, and I know them, and they follow me." So sa talatang ito, inahalin tulad ng Panginoong Hesus ang mga Christians sa mga tupa. Ang tupa po ay may mababang loob. Ang mga tupa po ay dependent sa kanilang pastol. Ang mga tupa po ay madaling pasunurin ng kanilang pastol. May mga manaka-naka rin, ng mga stubborn, pero generally, ang mga tupa ay madali silang pagpastulan. Ganon din, ang mga tupang ito ay mayroong matalas na pandinig sa tinig ng kanilang pastol. Meron nag-share sa amin doon sa church namin, in-invite namin preacher, napunta siya ng sa UK, at New Zealand. At sabi niya, maraming mga tupa doon, mas marami pa sa mga tao. Tapos, nagtaka siya nung pumito yung pastol, lapitan yung mga tupa. Ginaya naman niya. Walang lumapit. Kahit pagkatunog, alam ng mga tupa kung sino talaga yung kanilang pastol. At ganoon din, sinabi pa ng Panginoong Hesus, sumusunod sa Kanya. Ibig pong sabihin dito, ang mga Christians ay merong mababang kalooban. Ang mga Christians ay madali silang sumunod sa kanilang pastol, ang dakilang Panginoong Hesus, sapagkat
Nauunawaan nila ang tinig ng salita ng Diyos na ito ay salita ng kanilang pastol. Hindi lamang dinirinig ito ng kanilang tenga, yung sound, kundi merong dinirinig nila ito ng may pangunawa. Dinidinig nila ito may conviction. Dinidinig nila ito may bigat sa kanilang puso. Dinidinig nila ito na tinig ng kanilang Panginoon na dapat nilang kilalanin at dapat nilang sundin. At sabi pa rito, I know them. Hindi lamang kilala ng Panginoon ang kanilang mga pangalan, ang kanilang bilang, ibig sabihin nito may malapit na ugnayan ng Panginoong Yesus sa kanyang mga tupa. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Christians, meron silang kakaibang uri ng conviction kumpara sa hindi Christians. Sapagkat sinabi ng salita ng Diyos, it is God who works on them upang nasahain nila at gawin ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay sa kanila ng bagong puso at ang Diyos ang naglalagay sa kanila ng conviction na tumalima sa tinig ng kanilang pastol. At itong dahilan kung bakit sinabi dito ng Panginoon, they follow me. Sumusunod sila sa sinasabi ng kanilang pastol. Ngayon, kung halimbawa mas marami yung kambing kaysa sa tupa, anong mangyayari? Ako po, may alaga kaming kambing ngayon sa bahay. Talagang napakahirap po yung kambing, hindi sumusunod. Hila mo ng hila, mamaya susuwagin ka pa. Ilang beses na ako nasuwag, kaya nga kanina tinawagan ko pa si Mrs. na yung anak kong lalaki yung dapat maglabas. At dahil very stubborn, they have independent spirit. Hindi sila marunong sumunod. Mas mabuti pa nga yung baka, hilahin mo lang, susunod na eh. Isipin lang natin, sa loob ng isang iglesia, kung higit na nakakarami ang hindi tupa, isipin natin kung anong gulo yung mangyayari sa loob ng church. Isipin natin kung gaanong problema ang dadalhin kung higit na nakakarami ang bilang ng mga hindi mananampalataya. So, napakahalaga na Christian sapagkat naririnig nila ang tinig ng salita ng Diyos, gumagawa sa buhay nila ang Diyos, sumusunod sila sa Diyos. Kaya ang order ay hindi mahirap sa loob ng iglesia. Ganon din, ang biblically defined church membership, it requires a responsible membership. Ibig sabihin nito, may commitment ang mga kapatiran. Ibig sabihin nito, bawat membro, they faithfully dedicates themselves to the life, mission, and responsibilities ng local church ayon sa mga itinakda ng salita ng Diyos at sa mga prinsipyo nito. At ang ibig sabihin nito, yung kanilang commitment, ipinapakita nila sa kanilang matapat na pagtupad ng kanilang mga tungkulin at responsibilities sa loob ng iglesia. Nakafocus sila kung ano yung aking dapat na gawain at ano ang aking tungkulin sa loob ng iglesia. Para din po yan, member ka ng family, ang iyong tungkulin bilang miyembro ng pamilya, tatay ka halimbawa, alam mo yung tungkulin mo. Mahalin mo asawa mo, mahalin mo mga anak mo, i-provide mo yung kanilang pangailangan, pangunahan mo ang affairs ng inyong tahanan. Hindi mo na masyadong concern pa yaong kung ano ang lulutuin doon, kundi ang iyong pangunahing concern ay kung paano ko sila maitataguyod. At ito po yung problema sa maraming church. May mga member na hindi nila masyadong binibigyan ng pansin yung kanilang mga tungkulin. Kundi ang kanilang pinagtutuunan ng pansin ay yung buhay ng ibang mga member sa church, lalo na yung kanilang pastor. Doon lagi sila nagfo-focus kung tinutupad ba ni pastor, kung paano gumagawa si pastor, at kung ano yung mga desisyon ni pastor. At hindi yung kanilang sariling mga tungkulin sa loob ng iglesia ang kanilang dapat pinagtutuunan ng pansin. At sa katunayan, sa mga nagsasabing Kristiyano na gano'n ang kanilang pag-uugali, mas malamang sa hindi, sila itong hindi masigasig sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin. Yung mga mapagbantay, lalo na sa kanilang mga pastor, yun palalo ang hindi matapat sa kanilang mga God-required na mga tungkulin bilang mga miyembro ng iglesia. Kaya dapat ang pag-iisipan niya,
Nagagawa ko ba ito? Hindi niya hinahanapan yung kanyang kaparehong member, kundi yung kanyang sariling pagtupad. Halimbawa, meron sa amin na may nakilala ako na lumapit. Sabi niya, Pastor, parang hindi nag-i-evangelize si ganito, si ganyan. Ang sabi ko sa kanya, ikaw, kailan ka huli nag-evangelize? Yung pagtupad mo sa iyong tungkulin na huwag ibabatay kung paano ang iba ginagawa ang kanilang tungkulin. So ano ba yung mga tungkulin na dapat tuparin ng mga member? Dapat dito sila mag-focus. Una, pagdalo sa lahat ng mga meetings ng iglesia. Ito dapat ang nagbibigay sila ng pansin dito. Pag sinabing stated meetings, ito yung mga itinakda ng mga pagtitipon ng iglesia. Kasama rito yung mga gawain every Sunday, Sunday school, pang-umaga, pang-hapon na gawain, at mga iba pang mga itinakdang gawain sa loob ng iglesia. Sabi rito ni Apostol Pablo kay Timothy, until I come, sabi niya, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. Si Timothy ay dapat mag-focus siya sa kanyang tungkulin, sa kanyang pagtuturo, sa kanyang exhortation, sa kanyang pagpapaliwanag, sa mga pagtitipong nangyayari. Ang implication dito, ang mga members dapat ay inaasahan na nandun sila present upang duminig at tumanggap ng mga means of grace na ito mula sa salita ng Diyos. Paano silang lalago, titibay kung wala sila doon sa mga pagtitipong yun? 1 Timothy 5:17, let the elders who rule well, considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. So kung yung elders tinawag na mag-labor sa preaching and teaching, it follows that members should be present to benefit from their ministry at para doon sa pagbibigay, pagpapalakas ng loob ng iba pang mga kapatiran. Ngayon, itong pagdalo na ito, yung pagtupad dito sa corporate public ministry o sa corporate ministry ng salita ng Diyos, ay hindi po dinidiktahan na kaisipan na dahil close sila ni pastor. Kaibigan sila ni pastor o kaya kaibigan niya yung maraming mga membro. Kung di pinag-uutos ito ng salita ng Diyos, at ito'y tungkulin na dapat niyang gampanan. Binabanggit ito kasi may mga pagkakataon na pag kinausap ni pastor ang isang kapatid, nagtampo siya dahil na-rebuke. O kaya hindi niya nagustuhan yung paraan ng pagsasabi ni pastor, hindi nadadalo. O kaya nangaral si pastor, hindi niya nagustuhan yung pangangaral, hindi na siya dadalo. Bibigyan niya ngayon ng kulay. Ako, pinatatamaan ni pastor, hindi na siya dadalo sa loob ng iglesia. Tandaan po natin, ito ay tungkulin natin sa Diyos na ginagampanan natin bilang member ng church. So kasama rito, hindi lamang itong mga Lord's Day services, prayer meetings, baptism, Lord's Supper, observance and sacraments, mga fellowships, business meetings, at iba pang mga itinakda ng iglesia. Ngayon, meron naman itong exemption. Ito yung providential hindrances. Mga pangyayari na beyond sa control natin, na kaya kailangan nating lumiban sa pagtitipon. Halimbawa, sakit, mga emergencies, pero yung pangkalahatan ditong principle, ugaliin na laging dumalo sa lahat ng mga pagtitipon ng iglesia. Isipin natin, ipinag-utos ito ng Book of Hebrews, chapter 10:25, do not forsake the meeting together of the saints. Kaya anong picture ang maiisip mo na kung gusto mong lumiban na lang, paghihinaan ng loob yung iba, mangangaral dito yung pastor, puro upuan yung nandyan. So what order ang ating ipapakita at paano maluwalhati ang Diyos sa ganong sitwasyon? So una, maging matapat, dapat na tinutupad ang kanilang tungkulin sa pagdalo sa lahat ng mga pagtitipong itinakda sa iglesia. Pangalawa, dapat din ang iglesia ay maging matapat na namumuhay ng may kabanalan. Sa 1 Timothy 6:11, but as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, and gentleness. Ito po ay pinag-utos kay Timothy. Subalit si Timothy, member din ng church dahil siya ay, hindi lang siya pastor doon, siya ay member ng church.
So, ang prinsipyo dito, lahat ng mga miyembro ng church ay may tungkulin na ayusin ang kanyang buhay, ipamuhay ito ng mayroong kabanalan. Mamuhay siya ng karapat-dapat sa Panginoon upang ang pangalan ng Panginoon at ang salita ng Diyos ay hindi malapastangan, kundi ang kanyang pangalan ay ang kadakilaan ng kanyang pangalan ay ipapakita sa kanyang uri ng pamumuhay. Matanong natin, paano ba yan, paano makikita yung godly living? Merong ilan po dito na dapat niyang tignan. Una, minimaintain niya ang healthy devotional life. Pinanatili niya, iniingatan niya ang malusog na pagsamba, personal o private worship niya sa Panginoon. Hindi niya pinababayaan ang kanyang pagbabasa ng salita ng Diyos. Araw-araw. Hindi niya pinababayaan ang kanyang pananalangin. Hindi niya pinababayaan ang kanyang pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Ganon din, tandaan po natin na yung kanyang private worship matters maging sa kanyang corporate worship. Pagka pinababayaan niya ang kanyang private worship, pagdating sa corporate worship, walang buhay ang kanyang pagsamba. Kaya po napakahalaga sa isang godly living ang pag-iingat, pagbabantay ng kanyang devotional life. Dapat ito'y ugaliin ng church na ang kanilang devotional life ay kanilang binabantayan. Ganon din, hindi lamang pinanatili niya ang healthy devotional life, kundi isinasayos niya ang kanyang buhay pamilya ayon sa Scriptures. He orders his family life according to Scriptures. Ang isang namumuhay ng may kabanalan, sinisikap niya kung siya ay asawang lalaki, na ibigin ang kanyang asawang babae, pangunahan ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. At pag sinabing pangunahan, hindi lamang sa mga desisyon, kundi maging pangunahan ito maging sa spiritual na pangangailangan, spiritual na kalagayan ng kanyang tahanan. Siya dapat nagtatakda ng spiritual na atmosphere sa loob ng tahanan. Ang tatay dapat ang siyang responsible to gather his family, basahan ang salita ng Diyos, manalangin, sawayin ang kanyang mga anak, isanayin sa kabanalan. Ganon din ang asawang babae, siya nagpapasakop sa kanyang asawang lalaki, ginagalang niya ito, at kanya itong sinusuportahan. And also, ang mga parents na pinangungunahan ng tatay, they raised up their children in accordance with the Word, dinidisiplina nila at hinihikayat nila sa Panginoon. Ganon din, a godly life, a godly living, ang tungkulin din na napapaloob dito ay ang evangelism. Ang mga members ay dapat aktibo nila na binabahagi ang salita ng Diyos. Nananalangin sila para doon sa kanilang mga kakilala, mga gusto nilang bahaginan ng salita ng Diyos. At ganoon din, godly living demands separation from the world. Ang mga miyembro ay dapat ugaliing lumayo, umiwas sa mga pag-uugali, gawi, at masasamang impluensya ng sanlibutan. They are not to love the world, sabi ng salita ng Diyos. They are to refrain from their former worldly attitudes at mga gawain. They are to resist the wicked influence of godly society. They are to be unequally yoked together with unbelievers. They are to strive to maintain a clear conscience and a good testimony sa mga hindi mananampalataya. So ang mga kapatiran ay dapat masigasig rito, hindi lamang sa pagdalo, kundi pagbabantay ng kanilang buhay na sila lumalakad ng may kabanalan. At pangatlong tungkulin, sinusulong din ang pagpapalakas sa kapatiran at pagsusulong ng kapayapaan. Ito yung tinatawag ni Pastor ini, one anothering. Yung bawat isa ay naghahayag ng kanyang concern sa kanyang kapatid. Tinuturing niya ang kanyang sarili na keeper ng kanyang mga kapatid. Kaya mababasa natin sa maraming passage sa Scriptures, they love one another, they encourage one another, they build up one another, they serve one another, they admonish one another, they pray for one another. So being a church member, it is more than just attendance.
We have the responsibilities to one another. We are a brother's keeper ng mga kapatiran natin. Kaya laging iniisip ng member na kapakanan ng kanyang mga kapatid. Ito bang kilos ko, gawi kong ito, makapagpapalakas ba ito? Makapag-promote ba ng kapayapaan sa church? Masasabi ba ng mga kapatiran na palakas ang kanilang pananampalataya, na encourage sila dahil sa aking pamumuhay bilang mananampalataya? There are Christians who doesn't care. Basta yung gusto niya ay maisulong niya. He doesn't care kung may ma-offend o kung may ma-stumble sa kanya. Ganon din, pang-apat na tungkulin na dapat ibigyan ng pansin ng mga kapatiran, yung support and submission to the leadership. Sabi sa 1 Timothy 5:17, let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. Pansinin natin, the elders rule. Sila'y namamahala, nangangasiwa, sila'y nagpapasya para sa iglesia. Ang matapat na mga pinuno ng iglesia ay dapat igalang sila at suportahan sa kanilang tungkuling ito. Trabaho nila ito. At dapat palakasin ang loob nila para dito. Yung double honor dito ay nangungusap tungkol sa respeto, paggalang, at material provision. Ang nangyari kasi dito, mahirap tanggapin na pag nagde-decide si pastor, kung minsan hindi sumasang-ayon sa ating personal na kagustuhan. At dahil doon ay malimit kinikriticize natin yung mga pastor. At ito po ay isang problema talaga sa maraming mga iglesia, lalo na yung iglesia na isa lang yung pastor. At yung mga membro niya ay medyo nakakaangat ang kanilang mga pinag-aralan. I know somebody na naging direktor ng buong opisina, siguro ang kanyang pinamamahalaang office, mga 20. Mga 20 or mga 10 lang siguro. Pero regional director siya. At dahil doon, sa loob ng iglesia, every time mag-meeting, dinodominate niya yung church. At pag hindi sumang-ayon sa kanya yung desisyon ng pastor, talagang makikipag-argue talaga. ang rule talaga dito, hanggat walang maliwanag na salita ng Diyos ang nilalabag yung pastor, o hindi siya lumilisa doon sa salita ng Diyos, kahit pa nga hindi tayo conforme sana, ating tanggapin na ito'y trabaho niya. Pananagutan niya sa Panginoon yon. Hindi kayo ang mananagot. Ang pastor ang mananagot. Hanggat walang maliwanag na paglabag sa salita ng Diyos, hayaan natin yung pastor sa desisyon niya. Panalangin natin at suportahan natin. There is a case doon kay Pastor Ellis. Siguro kilala niyo naman si Pastor Ellis. For the unang time na nag-held sila ng camp, Rebap Camp, marami dumalo. Second time around, sila din ang nagsagawa ng camp. Third time, sila pa rin. In the fourth time, may isang pastor na lumapit. Reformed din. At sabi sa kanya, Pastor, kami naman ang mag-host. So, dinala ni Pastor Eli sa meeting ng church, na gusto ng church na to na sila ang mag-host sa ika-4 na taon ng Rebap Camp. Hindi pumayag yung church. Tayo nagpasimula nito. Legacy na to ng church natin. Kaya naman natin. Pero sabi ni Pastor Ellis, mga kapatid, as a gesture of fellowship, hayaan na natin sila. Suportahan natin. So yung buong church yun sumang-ayon kay Pastor Ellis. At pumayag sila na ibigay na lang sa kabilang church. Iyon nangyari, kaya paikot-ikot yung Rebap Camp nung maraming mga taon sa Luzon. Ang point ko lang rito, mga kapatid, kung walang maliwanag sa Bible na paglabag yung pastor, ating ipanalangin at suportahan ang kanyang mga desisyong ginagawa. Sabi pa rito sa 1 Timothy 5:19, do not admit a charge against an elder except by the evidence of 2 or 3 witnesses. Ito po ay isang talata that protects church leaders from false accusations na walang pinagbabatayan. Ito ay para matiyak ang fairness sa pag-handle ng kalagayan ito. Ang church members ay dapat inuugali nila na hindi agad-agad
nag-aakusa sa kanilang mga pastor o kaya ay minamaliit ang kanilang mga pastor. At ganoon din, sinabi doon sa 1 Timothy 3, 1-7, nandoon yung qualifications ng elders, emphasizing moral integrity, teaching ability, and leadership skills. At dahil yung pastor ay hinirang, batay dito, bakit ayaw nating mag-submit? Ba't ayaw nating sumuporta sa kanilang mga pamamahala sa loob ng iglesia? At gusto kong sabihin, maging sa larangan ng pananalapi, ang pastor, siya pa rin nagpapasya. Sa 1 Timothy 4, 11-13, si Timothy as a leader is commanded na magturo with authority. And so church members should receive sound teaching with humility and obedience. Tanggapin nila ito ng may kababaang loob. Doon sa Hebrews 13:17, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. So, maliwanag naman po siguro doon. Obey your leaders. At ganoon din, more than anything else, kaming mga pastor, we need your prayers. Tungkulin ng bawat member ng church na ipanalangin ang kanilang mga pastor. Kaya pag merong isang narinig ako na nagko-complain sa kanyang pastor, ang tanong ko agad, na ipag-pray mo ba yung pastor mo? Pinanalangin mo ba yung pastor mo? Nililift up mo ba siya sa Panginoon? Because if you are praying for somebody, not just your pastor, but for somebody, how can you criticize and how can you put down somebody na lagi mong pinapanalangin? And so, as pastors, we need your prayers. Even Paul, sa kanyang mga sulat, sabi niya, pray for me, pray for us, that the word of the Lord may speed ahead and be honored. So we need your prayers. Sabi ni Charles Spurgeon, no man can do me a truer kindness in this world than to pray for me. So tungkulin ng mga kapatid na ipag-pray. And then, panglima na tungkulin na dapat nating bigyan ng pansin ay financial support. Alam naman natin na yung mga members ng iglesia ay dapat magbigay ayon doon sa kanilang kakayanan. Because this is an act of worship. Kanina, pinaliwanag ni Brother David yung dahilan bakit mayroong offering. Ang giving is essential sa pag-support sa ministry, para sa manggagawang nangangaral, at para sa pagbibigay ng benevolent, mga tulong sa mga kapatiran na may mga problema. Merong isang pangyayari na may namit akong isang young lady, hindi naman middle age na rin yon. Sabi niya, kita mo pastor yung mga aircon na yan? Sabi niya, ako nag-donate niyan. Tapos, ganun ba? Tapos, kumusta naman ang giving mo? Hindi na ako nagbibigay kasi nagbigay na ako ng aircon. Mga kapatid, hindi po aircon na hiningi ng Panginoon, kundi ang pagsuporta ng ministry sa pamamagitan ng pananalapi, and let the pastors and the deacons decide. Wala tayong karapatan na mag-decide para doon sa kung paano gagamitin yung pera. Ang tungkulin natin ay magkaloob. At hayaan natin ang Panginoon ang siyang gumabay sa mga pastor, gumabay sa mga deacons para sa tamang paggasta ng pera. Hindi po atin yon. The moment inisip natin, para sa Panginoon to, hindi na to sa iyo. Sa Panginoon yon. In fact, lahat naman ng taglay natin, pinaliwanag kanina, galing sa Panginoon. Merong isang na nakilala ko rin na hindi na siya nagbibigay sa church dahil hindi niya gusto yung paggamit ng pera, hindi niya gusto yung priority. Sabi niya, nagdo-donate na lang ako sa church. Sabi ko, mali yun. Kaya nga may pastor, pinagkatiwalaan mo yung pastor, kaya siya hinirang na pastor, bakit hindi mo hayaan siyang magpasya kung paano gamitin ang mga pananalapi na yan. So mga kapatid, ang maayos na iglesia ay nagsisimula dito sa usapin na ito about the biblically defined membership. Dapat siya ay mananampalataya,
Siya ay responsible na member ng iglesia, tinutupad ang kanyang mga tungkulin, masigasig siya rito, pinagpipray niya ito, pinagsusumakitan ito na ito ay dapat na makita ng Diyos na ito ay dapat humingi siya ng tulong sa Diyos na ito ay kanyang maitaguyod. Ngayon, hindi lamang nagtatapos doon sa membership. Napakahalaga rin, parehong mahalaga ang pamumuno sa iglesia. Ang uri ng leadership na nangunguna rito. At dahil nga ang iglesia ng Panginoong Diyos, siya din ang humihirang kung sino ang mamuno sa kanyang iglesia. At hindi niya tayo iniwanan sa dilim. Nagbigay siya ng kanyang salita upang gabayan tayo sa paghirang ng mga binibigay niya sa iglesia. At dito may dalawa tayong makikita sa Bible na mga pinuno o mga officers na kanyang hinirang. Ang una rito, ang Office of Church Leadership, at ang pangalawa, ang Office of Service and Mercy. So tingnan natin ang Office of Leadership. Makita natin ang kanilang identity rito, kung sino ito mga hinirang ng Diyos, dito sa 1 Timothy chapter 3. Apparently, doon sa Ephesus na church, marami ang mga gustong maging pinuno. Kaya si Pablo nagbigay ng gabay. Ganito nyo dapat tingnan ang mga nararapat mamuno. At bago niya binigay ang qualification, mabasa natin chapter 3 verse 1, na itong mga gustong mamuno sa iglesia, tinawag niyang overseer or bishop, obispo. Sa Greek, itong salitang ito ay tumutukoy sa isang foreman, somebody who is in charge, a manager. Noong mga panahon na yon, ang emperor ng Rome, naglalagay siya ng isang pinuno sa isang bagong capture na lupain. Ang ruler na yon ay malimit tinatawag na episkopos o obispo. Ang salitang ito ay nagpapahayag ng autoridad sa pangangasiwa, pamamahala sa loob ng iglesia. Kaya sa madaling salita, mayroon silang autoridad, kapangyarihan upang pangasiwaan ang spiritual na kalagayan ng kongregasyon at tiyakin ang lahat ng ginagawa ay maayos at ayon sa kaayusan. Kaya nga may mabasa kayo na, o may marinig kayong si pastor ay nag-o-oversight. Tinitignan niya ang kalagayan ng bawat membro ng iglesia. Siya rin ay nangangasiwa kung paano ang iglesia dapat lumakad sa liwanag ng salita ng Diyos. Subalit pagdating sa chapter 5:17, itong sinabi niyang obispo doon sa verse 1, ay tinawag niyang elder o matanda sa halip ng overseer. Hindi po ito separate set of leaders, kundi ginawa ito ni Pablo na tinutukoy pa rin itong chapter 3 verse 1. In other words, ginagawa niyang palit-palit ang dalawang katawagang ito, matanda at overseer, para tukuyin ang mga pinuno ng iglesia. Bakit elder ang kanyang tawag? Matanda. Alam naman natin, ang elder ay matanda na talaga sa edad. Pero hindi po ito sa edad lang. Sa panahon nila, sa panahon ng New Testament, ang mga elders ay talagang matanda. At sila ang namumuno sa kanilang community because of their experience. At tinitingnan sila as wise men who could rule their community. Over time, ginamit ang term nito para i-adapt ang mga namumuno sa iglesia. Kinikilala sila na may wisdom na mamuno, kinikilala sila na mature na mga pinuno at maggabay ng iglesia. Kaya ang mga matanda ay gumagamit ng spiritual na otoridad na ibinigay sa kanila sa pamamagitan ng pagtuturo, pagpapayo, paggawa ng mga pagpapasya para sa direksyon ng iglesia. At of course, ang kanilang authority ay nanggagaling sa salita ng Diyos. At doon din sa Acts 20:28, Ephesians 4:11, tinukoy din itong mga pinuno ng iglesia na pastor o shepherd, na ang pinakapunto naman nito ay mag-alaga, gumabay at mag-ingat doon sa kawan. Ang kanilang pangunahing tungkulin ay pakainin ang kawan ng salita ng Diyos. So ang pinakapunto lamang dito, pinagkalooban ni Kristo ng kapangyarihan ang mga pinunong ito upang pangasiwaan ang iglesia bilang mga espiritual na tagapanguna. Akayin ang iglesia doon sa pagsunod sa Diyos sa liwanag ng banal na kasulatan. At dahil dito, ang mga usapin sa iglesia ay hindi po ito pinagbubutuhan.
Ito ay pinagpapasyahan ng mga pinuno ng iglesia. Maliban na lang doon sa pagdisiplin ng members na nire-recommend ng pastor, paghirang ng karagdagang mga pinuno, pagtanggap ng membro, pagpapadala ng missionary. But generally, ang mga pastor ang nangunguna sa iglesia. At dahil dito, isang hamon sa mga katulad namin mga pastor na manguna sa iglesia, na nananangan sa biyaya at tulong ng Panginoon. Hindi siya magpabaya dito sa tungkuling ito. Hindi maging passive. Hindi yung sa lahat ng usapin ng iglesia ay nilalatag sa buong church na hinihingi lagi ang payo ng buong church at sa kalaunan yung mga payo na nakararami ang kanyang sinusunod. And over time, inaakala ngayon ng iglesia na silang may kapangyarihan sa mga gawain ng iglesia to the point na nauubero lagi ang mga pasya ng pastor. Hindi dapat itong ugali ng mga katulad namin na pastor. Dapat masigasig na isusulong kung ano yung nasasalita ng Diyos at kung ano yaong nararapat sa buhay ng iglesia. Hindi rin siya dapat isang pastor na ginagawa niya ito tyrannically, ibig sabihin para siyang dictatorial na hindi na niya consider ang kalagayan ng church, hindi siya humihingi ng payo. Ang point lamang dito na ginagawa niya ito ng merong sigasig at pananangan sa salita ng Diyos. So pansinin din po natin na bilang mga miyembro din, huwag tayong mag-exert ng pressure sa pastor. Na ito yung gusto namin. Ito dapat ang nasusunod. Tandaan natin, they are there, binigay sila ng Diyos, regalo sila ng Panginoon para pangunahan ng iglesia. And then, the qualification of God's appointed leaders, makita natin doon sa chapter 3, verse 1, kung sino man naghahangad na maging obispo, nagnanais ng mabuting gawain, and then it follows yung mga sumunod na mga qualifications niya. Ang punto lamang dito, ang mga pastor ay hindi tayong naglalagay, kundi ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga hinirang na dinidescribe dito sa mga qualifications nito. Kaya yung hamon sa atin, dapat ating ugaliin ang mga miyembro ng iglesia na humirang ng mga pinuno ng iglesia ayon sa pamantayan ng Diyos, hindi sa ating sariling pamantayan. And then, yung duties ng mga pastor na ito, nabanggit ko na halos kanina, maliwanag sa Bible, ang unang nilang tungkulin, pagbibigay ng sarili sa panalangin at ministry ng salita ng Diyos. Ito dapat yung nauuna lagi sa kanilang agenda ng mga pastor. Pag-aalaga sa mga kaluluwa ng kawan, sa pamamagitan ng pagpapayo, sa pamamagitan ng pagsaway, sa pamamagitan ng pagbibigay babala sa kanila, pagproteksyon sa kanila laban sa maling aral, laban sa mga hawad na guro, pagpapayo, pag-asikaso ng kanilang spiritual na buhay at kanilang mga kalagayan. Nandun yung pangangasiwa sa kanila. So, bilang mga pastor, hindi dapat natin hinahayaan na ma-distract. Hindi namin hinahayaan dapat na ma-distract kami sa mga concerns na ito sa pamamagitan ng iba pang mga gawain na hindi naman ibinigay sa atin. Naalala ko may isang member kami noon na hindi ko alam, nag-invite siya ng isang member din ng church dito sa Maynila at isa siyang siguro deacon ng isang church. So na-invite niya. Tapos tinawagan ako, Pastor, dumating dito sa ganyan, pwedeng puntahan mo at asikasuhin. Sabi ko, medyo ano yata to, pinagbigyan ko rin. Kahit medyo sa isip ko, yung aking schedule ay nasisira na. And then later on, another time, nakaproblema yung anak niya sa eskwelahan, ayaw niya humarap doon. Akong tinawagan, Pastor, pwedeng tulungan mo muna ako, puntahan yung anak niya at ayusin doon sa school. At later on, sinabi ko na sa kanya, tungkulin mo yan bilang magulang. Papayuhan kita kung paano gagawin, pero ikaw dapat ang mag-asikaso niyan. Hindi ko natungkulin yan. Hindi ako pastor ng pamilya mo. Pastor ako ng church. So, after this office of leadership, kita natin ang office of service and mercy. Ito yung mga diakono. At ang kanilang tungkulin dito, ang kanilang qualification ay halos nakakawig din sa mga pastor, maliban lamang sa kakayahang magturo. At pansinin natin, ang tungkulin ng mga deacons ay para lamang sa mga praktikal at mga makamundong mga usapin, mga gawaing pangkawang gawa. At dahil dito wala silang kapangyarihan magpasya
maging sa usapin ng pera. Pwede silang mag-recommend, isasabit nila sa pastor o sa mga pastor, brethren o pastors, ito yung aming recommended na budget at depende sa inyo. Pagka nangyari yon, nagpalit na pag nagsimula yung mga deacon na mag-assert ng kanilang authority, nag-aanyaya tayo ng gulo sa loob ng iglesia. At magiging problema yon. At may mga kaibigan akong pastor na wala silang deacon, ayaw nila kasi nag-aaway daw sila lagi ng deacon. So brethren, itinakda ng Diyos ang mga church officers para sa kaayusan ng iglesia, kaya dapat na ugaliin ng iglesia na ito ay ating pinasasalamatan sa Panginoon at sinusunod ang kanilang pangunguna. So, dahil dito, ang iglesia hindi isang pangkaraniwang samahan, kundi ito ay sambahayan ng Diyos mismo. At bilang kanyang mga anak, tinawag niya tayo upang mamuhay ng ayon sa kanyang itinakdang kaayusan. Hindi tayo nagtakda ng ating sariling paraan sa iglesia. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng kanyang disenyo at ang ating tungkulin ay ugaliin ang tapat na sumunod. Kung tunay natin kinikilala ang iglesia, ay pag-aari ng Diyos, hindi natin ito maaring pamunuan ayon sa ating gusto. Hindi natin maaring baliwalain ang kanyang kalooban. Bilang kanyang bayan ay dapat na maging tapat tayo sa kanyang itinalagang kaayusan. Kaya yung dapat nating ituring ang iglesia bilang isang lugar, hindi lang isang lugar ng pagtitipon, kundi bilang sambahayan ng Diyos, kung saan tayo tinawag upang mamuhay ng may kabanalan at pagsunod. Maging tapat tayo sa kanyang mga utos, mahalin natin ang iglesia ayon sa disenyo ng Diyos, at ipakita natin sa mundo ang liwanag ng kanyang katotohanan. At subalit, nais ko rin kausapin dito ang hindi pa nag-commit ng kanilang buhay sa iglesia. Binanggit kanina, the church is the household of God. It is God's family. And it would be your greatest blessing na maging bahagi ka ng pamilya ng Diyos. Sinabi ng John chapter 1, verse 12, to all who did receive Him, Jesus Christ, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Kaya, tinatawag ka ng Diyos ngayon. Kung hindi mo pa isinuko yung buhay mo sa Kanya, tinatawagan ka ngayon na maging bahagi ng Kanyang pamilya. Hindi lamang bilang dumadalo ng iglesia o sa iglesia, kundi bilang Kanyang anak. Sa pamamagitan ni Jesucristo, maaari kang maampon, makupkup sa Kanyang sambayan sa pamamagitan ng pananampalataya. So tayo po ay manalangin at ilapit natin sa Panginoon ating pag-aaral. Panginoon, salamat po sa study namin ito. Sana o Diyos, gamitin ito para sa aming paglago bilang kaanib ng iglesia. Sana po maging blessing kami sa church at sana ang Panginoon ay naluwalhati ang iyong pangalan na maitaas sa aming churchmanship sa loob ng iglesia. At sa aming uri ng pagiging kaanib ay makaakay pa kami ng marami pang mga kaluluwa sa paanan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa Kanyang kapurihan, pinapanalangin namin. Amen.